Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take nothing that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Sa araw ng Martes, November 17 na po tayo. Welcome po sa ating program. This is our online morning devotion, Insight from His Word, at kasama niyo po ang inyong kaibigan na Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Sama-sama tayo mamaya po. Tupad na po yung mga greetings natin, mga shout-out natin. God bless you. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Martes, November 17 na po tayo. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ginagawa at magpasalamat natin sa Panginoon po. At ngayon dito sa Davao City, ang aming pong food and medicine pass is now on the go. Binalik na po. At ito mga restriction. At bukas naman, November 18, may mga restriction na po ang pagpasok ng Davao City. So, hindi lang basta-basta makapasok ka, maliban lang kung talagang may mga importante kang gawin, so pwede ka pong pumasok. So, and then sa November 23, that will be on Monday, ang amin namang QR, no, ang Davao QR code, gagamitin na po yun. Okay? So, kung magpasok sa mall, dala mo yung FM Pass mo, dapat nakaschedule yun ha. Kasi ang FM Pass po namin, gumagamit lang po siya 3 beses sa isang linggo. At hindi po kasali ang linggo. So, ang sa akin, I think Tuesday, Wednesday, Friday po ako. So, pag pumasok po ako ng mall, dapat naka-araw mo ng FM Pass. At saka, dalhin mo yung QR mo para i-scan nila at yun po ang pangsa sa tracing naman kasi
may mga establishment kasi dito sa Davao na pumasok ka, magpipill up ka pa doon sa kanilang form. So ngayon hindi na po yun. Ipapakita mo lang yan. So kung pumasok ka rin ng Davao City, kailangan mo rin po yung QR ng code na yon. So pwede kayong maka-avail po noon. Pumuntahan nyo lang po yung website ng the City of Davao City, and then makikita nyo po doon ang mga link kung paano makakuha po ng QR pass. So tatlo pong kailangan na mga na requirements. So kahit po hindi kayo residents ng Davao City, pwede ka rin gumawa po. Kailangan mayroon kang isang picture mo, kasi yun po ang mag-appear doon sa sa QR mo, and then isang valid ID, government ID. And so either driver's license, passport, yun mga ganon, no. So siguro mga yung basta sa government na may picture ka doon, at saka magpa-picture ka din, kasali ka doon sa ID na yan. Yun ang mga i-upload mo doon at para makuha mo po yun. Okay? So, good morning po sa inyong lahat. At muli ito po ating morning devotion, Insight from His Word. So, good morning kay Pastor Randy Ritisa. Good morning, Doy. Wala ka kahapon, ano? And also to Ma'am Jocelyn Magayon, na imbag na bigat, bakot niya, kumusta? And also to Pastor Nikos Aurelio. Good morning, Doy. Diya sa Tagum City, sa Cornerstone Baptist Church naman, no? Good morning dira sa inyo. And also to Grace Notarte, dyan po sa Bindoy naman. Okay? So, thank you so much na makasama ko po kayo sa umagang ito. Okay? And God bless you. And also to my batchmate, Emily Pabiona. Mel, good morning. Dara sa imo sa Manila. Okay, and then tingnan ko pa dito sa aking mga naka-tune in. Okay? So, yun pong ating mga naka-tune in as of now. At ang aking kasing cellphone na sa ibaba. So, hindi ko makikita yung mga dumadaan lang. Okay? So, yes, Grace, kauban sa ibong pamilya, maayong buntag yun diha sa mga Kristohanon sa mga agoy. Sa Bindoy, Negros Oriental, no? Good morning dira sa kay Pastor Boots, ug sa akong igsuon, sa kay Zara, good morning dira sa inyo. God bless you. So, ito na po ngayon ang panibago natin ng mga tawag nito, ang mga pangyayari sa COVID, no? Kahapon na state of the city address ang aming mayor. So, until now, marami pa rin ang may mga pagdududa nitong COVID na ito. No? Pero tayo talagang, sabi nga nila, nasa sayo po yun kung maniwala ka o hindi. Basta kami, mag-iingat kami at sundin po namin ang protocol ng ating gobyerno naman. No? So, November 17, okay, alive and kicking na po ang FM Pass sa Davao City. And good morning to Ma'am Floro, no? Mercedita Escoto Floro. Okay, Doc, may buntag dira sa inyo uban kay Sir ug ang imong family. Good morning. God bless you all, no? Ug sa tanan nga mga nagapaminaw ug naga-join sa ato every morning, may buntag 39 days at Pasko na po. Okay, naka-prepare na ba tayo? Yung mga Christmas light natin, ipalabas na natin. Ang ating mga Christmas tree dyan, ipalabas na rin natin. Pero siguro wala sa taong ito, sa itong December na ito, walang kantata na mangyayari, no? Maliban lang siguro kung pre-recorded, no, ang ating gagawin. Okay, so thank you so much sa ating mga at sino pa bang ating babatiin, no? So kindly send your greetings and shout out at nagpapasalamat tayo sa Panginoon for that blessing na pinapakita ng Panginoon sa atin. Okay? So at palagi lang po natin tandaan na ang Panginoon po ay talagang nakikita niya ang ating mga situation. Okay? At hindi po ligid yan, hindi yan what we call that, hindi po yun nakatago sa Panginoon. Sana po
samahan mo ako at ating pagtuunan ng pansin ng ating meditation this morning sa Psalms 56 na po tayo at nasa verse 10 to 13 po tayo. Okay? So 13 verses lang po ang book of Psalms 56. So kahapon na pinag-usapan natin doon o meditate natin doon kung paano ang Panginoon nagbabantay sa atin. No? And to Pastor Arnold Bansilan, kay may aga dira meg upod sa imong pamilya dira sa Mount Zion, no? May aga gidira sa inyo. Okay, to Jem and to your kids, no? Good morning dira sa inyo sa may unsa kana dira nga kuan inyo dira, Pastor? Ang balo ko Sulpicio, you know. Yan ang palatandaan dyan. Okay, so before po tayo tuloy-tuloy sa ating mga batian at ang ating pong paniwala, no? Ang ating Diyos ay buhay na buhay. He was risen from the dead. Tingnan mo yung background ko dyan. That is the tomb na kung saan dinala nila yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Pero ang alam po natin, He was been resurrected from the dead. Okay? O nagapasalamat kita sa Ginoo kay nga atong ginubuhi. Ug nakitay Ginoo nga wala nagpabilin sa kanang lubnganan diya sa likod nako. Okay? He is now in heaven and he is looking at us, no? Yes, good morning to Pastor Arnold Ryan Okendo, kilometer 10. Okay, Mego. Pero ang kuha kanina yung Meg, ang Pastor, ang inyong kung sa kanina nga sa division, Dorian Hotel, ano ba? Dorian Hotel. Dorian Village ba yan? Kilometer 10. Okay. Sulpicio Sasa. Okay. And also to Brother Julius Induyon, diyan po sa Lingig. Good morning dira sa inyo. I'm going to basahin ko po itong comment ni Brother Julius Induyon sa Lingig. Good morning once again, Pastor Ray, and to your family and to everyone who were able to access and watch this ministry. Praise God that His word will always be preached and will be able to reach out to those who are from the uttermost part to hear and listen the word of encouragement and salvation. Hallelujah. Thank you so much. No, praying na I don't know kung makadayon dira sa last week, no, of November. Medyo nagstrikto ang Davao City nga ron, no. Pero magtanong ako kung pwede, no, maliban lang dyan sa inyo kung hindi ba stricto dyan sa Lingig. So bayang aga, Pastor Ray and the Insight viewers. Thank you, Pastor Josh. As well, good morning dira sa imo. Kag sa imo dira nga mga sakop nakakuha na mo QR. Okay. Suha meg, okay. Dili. Thank you, Pastor Arnold. Dili di ay Dorian Suha diya, no. Suha subdivision, Suha village. Okay. So thank you so much, no. Kapi-kapi ta meg. Okay? Wala man tay problema basta na lang ta sa sulod sa Davao. Wala man tay problema sa ato nga kwandra, no. So mga pita, no, dugay-dugay na po ta wala nagkita, no. And also to Ma'am Jobeline Kilat. Good morning dira, Ma'am Job, dira sa Palawan. And also to Paul and Aldipolia. Good morning dira sa imo, Paul. God bless you sa inyo tanan din ha. And also to Juby Bayaksan. Okay, good morning dira sa inyo. Yes, watching here from Palawan, Jobeline Felicia Kilat Forones. Tagal-tagal na tayo ni nagkita, ma'am, no? Maganda sana kung mayroong mga Binyal Conference at saka makapunta din ako dyan sa inyo sa Palawan, no? So it's been a long time after Dawn na si Ma'am Job nauna ito sa akin I think ng 1 year or 2 years, no? Okay, so God bless you sa inyo dyan po sa Palawan. Okay. So to Paul, and sino ba? Si Job B. Bayaksan. Good morning. Naimbag na bigat niya, Job. Saan ka ngayon, Job? So God bless you po sa inyo lahat dyan. Okay. So mag-pray na po tayo bago tayo magtuloy-tuloy sa ating batian at magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat for this morning. Thank you, Lord, for allowing us to
live life according to your purpose. Salamat, Panginoon, sa biyaya, salamat sa provision, at pag-ingat mo po sa amin. Praying, Lord, na ang bawat isa po ay ingatan mo. Ang aming mga family, Panginoon. At ang help mo namin, Panginoon. Lord, we pray for your guidance. Lord, turuan mo po kami na sumunod sa iyong utos. Alam ko, Panginoon, ang bawat isa po may mga desperado because of circumstances, because of crisis na inaharap po namin. Dito po sa Davao ngayon, bumalik ang restriction. Medyo pahirap na rin po ang pumasok ng Davao City because sa pag-increase ng kaso ng COVID. But I pray, Lord, na through your grace and mercy, malagpasan din po namin ito. Instead na magreklamo po kami, we need to pray. At ang mga nasalanta po ng bagyo ng Rolly at saka Ulysses sa Luzon, Lord, I pray for them. I pray na i-provide mo ang kanilang mga pangailangan. I know may mga nasisirang bahay, mga negosyo na nasisira, Panginoon. Lord, I pray for them. I pray, Lord, sa mga bawat nakikinig, nanonood sa amin sa umagang ito. Praying, Lord, for Induyon family, doon po, Panginoon, sa Lingig, Brother Julius, Sister Jinky, and their kids. Si Jen na nasa po sa Butuan bilang isang nurse. Lord, safekeeping for them. Ingatan mo sila, Panginoon. Provide also their needs. Good health for them. I pray also for Pastor Raul Banilla. Doon po sa Lingig. Ang mga Christian doon po sa Lingig. Believers also in Mangagoy, Fundamental Baptist Church. Ingatan mo rin po sila, Panginoon. Sister Jocelyn Magayon, Panginoon. Ingatan mo siya. At bigyan mo po siya ng maturity sa kanyang buhay. Kanyang mga anak na some are malayo sa kanya. I pray also, Lord, for the Notarty family sa Bindoy, Negros Oriental. Lord, be with them. To their kids and to Brother Ferdinand. Take good care of them, Lord. I pray also, Lord, for Emily Pabiona. Ang kanyang prayer, Panginoon, na makuha na niya ang certificate of death ng kanyang asawa para makuha na nila, Panginoon, ang mga benefits. I pray also, Lord, sa kanyang mga anak, yung boyfriend, Panginoon, na nasa States. Oh, Lord, be with them. I pray also, Lord, for Sharon Gabion. Continue to bless them, her, Lord, sa kanyang trabaho. Ingatan mo siya, Lord. Brother Tutong Delcano, I also praying for him, kanyang family, kanyang sister, Panginoon, na may cancer. Oh, Lord, have mercy on them. Brother Victor C., Panginoon, total healing sa kanya, kanilang business na lumago pa rin, Panginoon. Tuloy-tuloy sila, Panginoon, na mag-share ng kanilang blessing sa mga pastors. And also to Joy, the wife of Brother Victor. And also, Lord, for Rose Imet, nakakalungkot na nakunan siya, Panginoon. But ano, Panginoon, na meron kang malaking purpose why it happened. So, Lord, tulungan mo po siya, kanyang family din po. I pray also, Lord, for Ma'am Jobeling Kilat, nandun po sa Palawan, kanilang school, ang kanilang ministry dun, Panginoon, ng kanyang family. I pray, Lord, for them. Pray for Pastor Randy Ritisa, Charlene and the kids, Magadan family, Lord, be with them. Your name be glorified. Si Brother Paul Andipolia, doon po, Panginoon, sa Middle East. Ingatan mo rin siya, Panginoon. So may Maninoy, Engineer Felix Oxinia Jr. and his wife, doon po sa Calaca, Batangas. Oh, Lord, have mercy on them.
I pray also, Lord, for Pastor Garavillo, ang kanyang recovery after sa kanyang operation. Lord, ingatan mo po siya. Si Irene na Dagamon, Dalisay, Panginoon, I pray, Lord, for kanya din pong pag-recuperate, Panginoon, galing sa kanyang operation. And all ng mga sickness, Panginoon, ingatan mo po sila. Mga pastors and their family, oh Lord, be with them. My family, Lord, I pray for my wife, Casey, na makakuha na po siya ng kanyang appointment sa DepEd, Panginoon. And to adding Karen sa kanyang pag-aaral through online. Oh Lord, be with her. And to Jem and Mats, continue to be with them, Lord, sa kanilang trabaho araw-araw. And to my apo, si Ate Peebles, at saka si Ading Nice, oh Lord, be with them. Sustain din, Lord, the Matuti family. I pray also, Lord, for Gonzales family, sila ni Tuto sa Kaniinday, ang ministry po sa Good Shepherd, I pray, Lord, for them and their children. I pray also, Lord, for Himamaylan with Pastor Clyde Bravo sa kanilang 31st anniversary. I will speak on the last Sunday through a recorded message, Lord, for them. I pray also, Lord, for Bangkok, the Ark Bangkok, under the leadership of Pastor Lowen Iscanlar and all the believers there. Pastor Ayan the Borbor, Panginoon, and BICF, and all the believers also and their families, Lord, be with them. Si Hani sa kanyang binubuntis, Panginoon, for their second child. I pray, Lord, for Northside people, be with them. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga pangailangan. At Lord, I pray that each one of us have the generosity to give. Especially dito sa Northside, Panginoon, sa aming mga pangailangan, araw-araw. At sa mga kailangan, Panginoon, sa simbahan. In spite na we could not do the 100% na worship, attendance. But salamat, Panginoon, for that. Pray for Roslyn Bagi, Panginoon, and her family. Sustain in grace. Pray for Jem and her family also. Our government, Panginoon, we continue to pray for our government, our president, our mayor here in Davao City. I pray, Lord, for the XFE under the leadership of Magnolia. Give her wisdom, and even for the staff of the XFE. I pray, Lord, that this meditation, this insight from His Word, will continue to reach those who are lost, that they could find You as their Lord and Savior. And to all believers, that Your words could edify us. Lord, have mercy on us. I pray, Lord, for a family ni Pastor Joshua Asuela, and Manang Jo and their kids and the ministry sa mga amang, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. And to Manang Juret, O Lord Villalba, I pray, Lord, for her. Salamat na nakauwi na siya, Panginoon, last Sunday. I pray, Lord, na bumalik ang dati na mild stroke sa Panginoon. Ang mga pangailangan sa araw-araw, O Lord, i-provide mo. Have mercy on them, Lord. I know that You're always there. So, salamat, Panginoon. Salamat. So, we commit everything to You today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. To Brother Ricardo Sumagang Poblador, good morning dira sa inyo sa Mangagoy Fundamental Baptist Church. How are you there? Okay. And also to Africo Abarca, good morning dira sa Mangagoy naman, no? So shout out kay Pastor Kerwin Espero and kay Pastor Renan Acosta gikan sa kay Brother Ricardo Poblador. And also
Hello. Hello. Talaga pasok. Hello, okay na. Wow. Hello, kumusta na po? Okay. Hello, good morning. Kumusta po tayo? May audio na ba? May audio na tayo? Hello? Okay. So, I think may audio na po tayo, no? So, balikan natin muli. Oh. May problema ng konti lang sa ano na. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. So, I'm very sorry na nawala pong ating audio sa umagang ito. So, balik po tayo muli. Okay? So, ang ating meditation sa umagang ito po ay nasa Psalms 56 na po tayo. No? 56 verses 10 to 13. Basahin ko po ito sa inyo. Kaya na nawala kasing hindi tumatakbo yung tawag nito. Ang audio, may problema lang ng konti. Okay, at least na okay na. Verse number 10, I praise God for what He has promised. Yes, I praise the Lord for what He has promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? I will fulfill my vows to you, O God. I will offer a sacrifice of thanks for your help. For you have rescued me from death. You have kept my feet from slipping. So now I can walk in your presence, O God, in your life-giving life. Wow. May the good Lord bless the reading of the scripture sa umagang ito. So salamat sa mga naghihintay. So loud and clear na. Salamat. Salamat good sa inyo. No? Thank you so much. Lord, thank you so much, Lord. You know what? Many of David's, ang mga sinusulat po ni David, it contains a pattern. It starts with the problem. Kung kung naobserbahan niyo po yung ang mga writings ni David sa Book of Psalms, may pattern po 'yon. He started with the problem, then he prays. Sinasabi niya ang problema, sinasabi niya sa Panginoon ang mga problema niya, ang kanyang mga hinaing, ang mga difficulties of life, circumstances in life na dumadating sa buhay niya. And then after that, he prayed. Nagaampo siya, dinadasal niya, pinapanalangin niya, and finally, he praises God for solving the problem. So itong pattern na makikita, kasi minsan, ang tao, sinasabi natin ang mga problema natin sa Panginoon. And then, we pray. And then, pag sinasagot na ng Panginoon, minsan, nahihirapan tayong bumalik. So at the end of this Psalms, David praises the Lord. At kung basahin po natin, sabi niya, in God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me? This is a vow na ginawa ni King David. At makikita po natin dito that tatlong bagay ang makita natin from verse 10 to 13. On how the pattern, on what the formula, ano ang mga action na ginawa ni David when he faces circumstances in life. Una po, he praises God for His word. Okay? Pinapapurihan ni David ang salita ng Panginoon. Ginadayig niya ang tulong sa Ginoo. You know what? David didn't have such much of the Bible as we have. During the time, wala namang Bible, na kung gusto kang kausapin ng Panginoon, you just open your Bible with you, okay? Pupuntahan mo ang Psalms, ang Proverbs, at pagkatapos noon, ma-relieve ka. But during the time, wala pong ganon. Walang Biblia na mapupuntahan si David. But in fact, he was writing some of it para po sa atin.
But he had the Word of God. And he depended on it rather than on his feelings or his circumstances. Hindi apektado si David kung ano man nangyayari sa buhay niya. He gave praises to the Word of God. Doon siya kumukuha. So when we love the Word and depend on it daily, sigurado po ako, God will be praised. Di ba? Na kahit po nasa kalgitnaan tayo, we are in the crisis of life. At makikita po natin po yan. Na ang salita ng Diyos ay siya pong gabay natin. Kinakausap tayo ng Diyos. God talk to us through His Word. Kaya nga, we need to love the Word of God. Mahalin po natin yan. Di ba? Kaya nga sabi siya, di ba sa Psalm din po, Thy Word have I hid in my heart. Your Word is our path. Your Word is our life. Yan ang mga statement doon po sa salita ng Diyos. So, he praises God for His Word. Pangalawa po, David praises God for being trustworthy. Maasahan ang Diyos. Where did this faith come from? Saan po galing yung mga ganon na bagay? Galing po yun sa salita ng Diyos. Anong sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Yan. Ang panampalataya po natin, hindi po yung galing na nanonood ka ng Korean drama, nanonood ka sa Netflix, nagbabasa ka ng libro. No. It comes from His Word. Nang marinig mo at nabasa mo ang salita ng Diyos, faith comes. Faith arise. Lumabas po ang iyong panampalataya sa Diyos. So David is saying to all of us, I am so grateful for the Word of God because it has taught me to trust the God of the Word. And when there is faith, there will not be fear. Huwag tayong matakot. Pag mayroon po tayong panampalataya sa Panginoon, malakas pong ating panampalataya sa Panginoon, ang atong pagtuo sa Ginoo, dako kaayo, dili ka dapat mahadlok. Diba? Because masaligan na to ang Diyos. Ang tanan nga ginasulti sa Ginoo sa iyang pulong, lahat po yun dapat natin paniwalaan. Hindi mo dapat dudahan. Because yan po ang love letter niya po sa atin. At ang pangtatlo po, David praises God for all the help He has given him. David glorified the Lord because God, what? Provide and give him the blessing. Yan. God delivered his soul from death. Maraming mga instances sa buhay ni David na tinulungan siya ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi kanina ni Magnolia sa umaga sa kanyang devotion sa Moment of Grace, minsan nagrereklamo tayo na, Lord, bakit hindi mo kami binabantay? Tingnan mo tuloy na aksidente ako. Lord, bakit ganito? No. Nandiyan ang Panginoon. Do not think that in every circumstances that you are suffering, we're experiencing every day of our lives, wala ang Diyos doon. Nadudoon po ang Diyos. Ang akala lang natin, wala siya doon. Kaya maraming namamatay sa akala, di ba? So, I wonder how many times that happened in David's life. God past deliverance was the assurance of his future care and concern. Alam mo ba yon? Na concern ang Diyos sa atin. Ganun ang pagmamahal. Dito pinapabayaan ng Diyos. Dito pinapabayaan. Yan po ang ginagamit ng dyablo na ini-inject sa ating mga isipan at sa puso na pag mayroong mga crisis sa buhay natin o mga problema tayong hinaharap, ang sinasabi niya, tingnan mo, ang Diyos mo wala. God in a silent, but He do His work. So have you not kept my feet from calling, that I may walk before God in the light of the living, sa verse 13. Diba? Have you not kept my feet from falling, should I say? Iniingatan mo kami, Lord. Diba? Iniingatan mo kami.
God delivers us so He can delight in us and direct us that we might bring glory to His name. Hallelujah. Ang lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, alam po ng Diyos po yun. At ang mga sirkumstansya na dumadating sa buhay, gagamitin niya ng Diyos para mapapurihan natin ang Kanyang pangalan. That we will return to Him. Diba? So in David's pattern evident in your life, ang pattern ba sa ginagawa ni David, may ebidensya ba sa buhay natin? We started from a problem na sinasabi natin sa ating Panginoon, and then we pray it sa Panginoon, sinasabi natin yan. And then finally, we praise God for solving the problem. Yan. So praise Him even before He answer your prayers. Kaya nga Lord, sabi nga sa New Testament, di ba? That if you pray, believe that you already receive it. Kasi minsan ang tao talagang to see is to believe. Magpasalamat na lang pag nadyan na, nasa kamay na. But why not be thankful? That every time that we pray sa Panginoon, we should be thankful. We should have that kind of gratitude spirit na pasalamatan natin siya kahit hindi pa natin nahahawakan ang ating pinagpeprehan. Praise Him for His word because His trustworthiness and His precious help. Good morning to Brother Ferdinand Sosa o Dotarte dyan po. To Pastor Santonia Rene, good morning din po. To Trihang, Brother Tri, how are you there? Are you in Kampong Tianang or are you in Siem Reap? Okay, good morning to your family. And good morning also to Pastor Balsida. And yes, I miss you so much also, no? Praying for you there, Tri, and to your family there. So, beloved in the Lord, let us not lose hope. If David glorified the Lord by reading His word, why not tayo? We need to put our trust because God is trustworthy. Okay? Yes, Matthew chapter 21 verse 22. Okay? And hoping and praying that each one of us, because we believe that God will supply. But first, God wants your life. Why not surrender Him? Everything that you have. Everything. God created us, God saved us from the wrath of sin because He wants us to be dependent on Him. God doesn't want any competition as far as trusting is concerned. He's the only God whom we could rely on. Diba? Even though that we fall, ang Panginoon po ay talagang nadyan sa atin. Maraming mga bagay po na nangyari sa buhay natin. Many things, many experiences that we encountered in life. But kapatid, do not lose hope because our hope is in the Lord Jesus Christ. Our intimate relationship sa Panginoon, that is already a blessing. Because not all have that kind of relationship na very close sa Panginoon. So, share your problems to Him, and then pray, and then glorify the Lord. Give praises to what He has done in your life. Do not forget that, kapatid. Because we all know that as of now, may mga bagay po tayo na dapat na makita natin sa buhay natin. Di ba? So, I hope and pray na whatever circumstances that you are experiencing now, don't panic. Trust in Him. Glorify Him. Because I know that He's always there. Okay, so see you tomorrow muli. And please do pray for this ministry. Do pray for this meditation natin sa araw-araw na hindi po ito sabutahin. No? Kanina nagtaka ako, okay naman dito eh. May pumapasok na sounds dito sa sa amplifier. Pero dito sa OBS walang pumapasok. Kasi makikita mo yan na may tumatakbo na lead. So I don't know, no? Pero God give us the wisdom on how to
na maayos po natin. So salamat muli. See you tomorrow at 8 o'clock. At mga taga Davao City, prepare your FM pass. Okay? And to all the non-residents of Davao City, just secure QR para po makapunta po tayo. Lahat po tayo. Okay? Pakinggan natin ang ating awiting ito because we all know that God, hindi siya po nagkulang. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging daan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa